Yan yung video na sinasabi ko kanina sa'yo sa cellphone. Oh, ikaw na bahala dyan, ha? Okay, Sophia. No problem. Ay, oo nga pala. Advance birthday gift ko sa'yo. Para naman sa birthday mo, may pang-shopping ka. Thank you, Sophia. Sa susunod na may scoop ko ulit, tawagan mo ako, ha? I will. Alright, bye-bye. Bye. Sophia? Sino ka? I don't think I know you. Well, let me introduce myself to Well, you. you know, I don't think I have any reason to know you. I'm a very busy person, so stop bothering me. Wala akong panahon sa mga taong walang magawa. That's Sophia Montemayor, boss. I like her. I really like her. Oh, ayan, Ninya. Binili kita ng mga libro, ha? Kasi gusto ko maging palabasa ka. Kaya mga bata, marami kayong matututunan sa mga librong ito. At sana, maging ugali mo ang isang palabasa ng libro. Oo nga naman, Ninya. Huwag na huwag mo akong tutularan. Kasi nung bata ako, hindi ko naging ugali magbasa ng libro, eh. Kaya ito ako ngayon, medyo mapurulungot ako. June, hindi pa naman huli ang lahat. Meron namang adult education classes dyan kung gusto mo, eh. Talaga? At saka makakabili ka ng mga libro na mura, second hand. Para sa magbasa ka, para sa ganun lumawak ang pananaw mo. Oo nga, Manoy. Gustong-gusto ko po talagang nagbabasa eh. Salamat po sa mga libro, Lolo, ah. You're welcome, Iha. Hiram mo sa susunod. Sige po, sandali. Ay, Lisa. Ano po, manager? Hi! Mami! Hello. Lolo. Oh. Ano? Lolo, kasi gusto ko kayong makasama ni Nina sa dinner. Bukas kasi sigurado kagabihin ako dahil may meeting kami ni Lola eh. Nga pala, nasan si Michael? Ay, nako. Hindi namin alam kung nasan siya. Ang totoo, hindi nga niya sinama si June. Kami nang tawag sa kanya, pero hindi naman niya sinasagot. Mali yata ang timing mo. Kung kailan ka uminang maaga, wala dito asawa mo. Nasaan na kaya yun? Saan kaya nagpunta yun? Nakatulog na rin si Georgie. Kape muna tayo. Salamat. Maraming salamat talaga sa pagpunta mo sa ospital kanina. Napakalaking bagay talaga nun para kay Georgie. Wala yan. Alam mo, bilib nga ako sa'yo eh. Yung sitwasyon ni Georgie, ang hirap nun. Ako tuloy nasasaktan para sa bata. Kailangan kong maging malakas para sa anak ko. Wala naman siyang ibang aasahan kung hindi ako lang, di ba? Hindi lang ikaw, pati na rin ako. Kaya, bibisita ulit ako bukas para din ako hanapin ng bata. Michael, nahihiya ako sa asawa mo. Nakikihati pa si Georgie sa oras na dapat para sa kanila lang. Hindi naman napapansin ni Elisa na wala ako sa bahay. Palagi nasa opisina. Si Nina naman, laging hinahanap yung mami niya. So madalas, ako lang mag-isa sa bahay. Mabuti pa nga dito eh. Nararamdaman kong pinapahalagan ako ni Georgie. Kaya dapat lang, pasuklihan ko kayo. Maraming salamat, Michael. Ano pala, Michael? Ba't ngayon ka lang umuwi? Kung makapagtanong kayo, daig niyo pa yung asawa ko. Maagang umuwi kasi kanina si Elisa. Ikaw naman ang wala. Nagtanong ang asawa mo kung nasan ka. Pero hindi kita ibinuko. Nagpunta ka kay Giselle. Dinala mo yung bata. Na-hospital ko kasi si Georgie. Ako yung laging hinahanap. Sabi ko na nga ba eh. Kaya di mo ko sinama dahil kukontrahin kita. Manny Jun, hindi ko na po pwedeng iwasan yung mag-ina eh. Masyado na akong napalapit yung loob ko dun sa bata. Tsaka, ayoko na putulin yung pakikipagkita ko kay Georgie. Eh, pwede sabihin mo kay Lisa yan. Dapat malaman niya yung mag-inang kaibigan mo. Bakit pa? Wala naman pakialam sa akin yun eh. Manny Jun, hayaan nyo na lang ho ako. Masaya ako sa ginagawa ko.
Michael, mabuti dumating ka na. Nag-aalala ako sa'yo eh. Saan ka galing? Diyan lang. Mabuti naman maaga ako umuwi ngayon. At least nakasama ka ni Nina. Nasaan ba siya? Tulog na? Andun sa kwarto natin, natutulog na. Gusto mo ba kumain? Pagluluto kita. Busog ako. Papahinga na lang ako doon sa kwarto ni Nina. Doon ka matutulog? Maaga ako alis bukas eh. Marami akong gagawin sa construction. Ayoko namang storbohin pa kayong dalawa. Sige, good night. Iba na si Michael. Hindi na siya tulad ng dati. Sobrang cold na sa akin ni Michael. Mag-asawa nga kami, pero parang wala naman kaming relasyon. Paano? Pareho kayong busy. Tsaka ang mahirap pa sa inyong dalawa, hindi kayo nag-uusap. Paano kami mag-uusap? Parati niya naman ako sinusungitan. Kung hindi siya cold sa akin, parati niya akong binabara. Hindi ko na alam gagawin ko. Alam mo, Eliza, hindi ko rin alam kung paano ko susolusyonan yung problema mo yan. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ko, ano gagawin mo? Kung ako ikaw, gusto mo ng honest na sagot? Siyempre naman. Okay. Kung ako ikaw, ang gagawin ko, Eliza, magre-resign ako sa trabaho. Ititigil ko na yung pakikipagkompetensya ko kay Sofia. Uunahin ko yung asawa ko tsaka yung anak ko. Yun ang magiging priority ko. Yun ay kung ako ikaw. Nahuli sa webcam ang pakungan ng multi-million heiresses na sina Sofia at Eliza Montemayor, head ng kanilang group of companies, ang magkapatid na napabalitang magkaaway. My goodness. Ma, inabot ko yung away na yan. Talaga naman si Elisa ang unang umatake. Walang kalaban-laban si Sofia. Hindi susugod si Elisa kung hindi yan pinrovoke. Sinabi ko na sa inyo, iba na ngayon si Elisa. She's become edgy. She's very combative, palaway. Parang nawawalan siya ng pasensya sa lahat ng tao. Ultimo mga empleyado natin sa company, pinag-aaway niya. I guess it's the load and stress on her shoulders dahil sa posisyon niya. Oh, it is a disgrace. Alagay ko, Ma, it's about time pagpahingahin muna natin si Elisa. Sa mga nangyari itong nakaraang linggo, it's obvious na hindi pa talaga niya kaya maging CEO ng company natin. I think it's too much for her. I am not taking Elisa out of the company. Si Elisa lamang ang aking pinagkakatiwalaan, Emer. Mas may tiwala ako sa kanya kaysa dyan kay Sofia. Pero, Mama... Ay, nako, basta. Hindi sa akin option ang pag-alis ni Elisa. Because siya ang inaasahan ko, siya ang pinagkakatiwalaan ko. So, Elisa is here to stay.